Ibang klase talaga itong si Senador Rodante Marcoleta. Senador, iso lang, walang personalan. Ah, abay, doon sa commission and appointment hearing ng isang araw talagang ang dating ng kanyang paliwanag, hindi pa rin siya naniniwala na merong West Philippine Sea. At yung issue pati doon sa controversial na Kalayaan Island Group, iba pa rin ang kanyang paniniwala. Hinanapan niya yung mga general or mga matataas na opisyalis ng military na dumaan sa commission appointment kung meron daw talagang record, meron ba daw talagang mapa na atin ang West Philippine Sea. Talaga ba daw, sino ba ang nagpangalan na bakit merong Kalayaan Island Group? Ayan po, yan ang mga tanong. Alam nyo, kaya ako napapailing na lang. Sinasabi ni Senador Marcoleta, wala daw siyang ginagawa na pro-China. Wala daw siyang kahit anong sinabi na pro-China. Nung tanongin siya ng mga mamahayag, sabihin mo sa akin, kailan ako nagsalita na ako'y pro-China? At ano yung sinabi ko? Alam mo, Senador, ganito. Yung sinasabi mo, yung ginagawa mo, ang interpretation at perception ng mga Pilipinong nanonood at nakakarinig dyan sa Senado at sa iyo, buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, ikaw ay pro-China. Yung perception na yun ang dapat mong burahin kung sa tingin mo hindi ka pro-China sa issue ng West Philippine Sea. Kasi yung perception ay base sa body language, base sa iyong ginagawa, base sa iyong sinasabi. At yung perception na yun, hindi yun mabubura sa isipan ng taong bayan hanggat ganyan ang inyong tanong. Na para bang naghahanap ka pa ng dokumento samantalang meron ng international court na nag-decide atin ang West Philippine Sea. Meron ng DAS 9 na atin niyang lugar na yan. At merong West Philippine Sea. Hinahanap mo pa yung mapa. Hinahanap mo pa. Sinasabi mong gawa-gawa lang yung pangalang West Philippine Sea. At pati yung dating sinabi mong i-give up na lang natin ang Kalayaan Group Island. Hanggang ngayon hindi mo pa rin alam at hinahanap mo kung sino nagpangalan ito. Tapos ngayon, sasabihin mo hindi ka pro-China. Yan, Mr. Senador, ang dahilan kung bakit ko idinidiin na ang perception ng tao pro-China ka. Ikaw na ngayon ang may problema. Kung ang iyong ginagawa sa paniniwala mo, ikaw ay pro-Pilipino. Kung yung iyong sinasabi sa paniniwala mo, pro-Philippines ka. Abay, yan ang problema mo ngayon. Kasi yung mga Pilipino, ang paniniwala, pro-China ka, hindi ka pro-Philippines. Dahil nga sa iyong mga ginagawang ito. Pasintabi na Mr. Senador. Iso lang ito, walang personalan. Ang mga Pilipino, yun ang kanilang paniniwala. Kung yan iba ang paniniwala mo, ikaw na ang may problema. Problema mo yan, Senador. Kasi lumalabas, ikaw lang o kakaunti kayo na ang dating sa tingin ng tao pro-China. Majority ng mga Pilipino sa buong mundo, halos lahat ng nasa gobyerno, especially sa Executive Department, military, Coast Guard, at mga sibilyan, sila'y pro-Philippines. Naninindigang ipaglaban ng West Philippine Sea. Ikaw na Mr. Senator, inuulit ko, ang merong problema. Kung paano mo burahin ang perception ng tao na pro-China ka, yan ang problema mo. Pasintabi na po. Please like and share, comment, subscribe and follow dito sa ating mga channel dahil real talk for information at for education ang ating topic. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Ito, para lang humaintindihan ng iba kasi may mga nagko-comment dyan na, alam mo na, parang baka kulang ang alam or nananadya o kung ano man. Ganito po. Yung issue ng impeachment ni Vice President Sara Duterte at yung issue ng resignation kung gagawin. Hindi ko sinabing magre-resign siya. May nagsasabi kasi, wala yung impeachment na yan. Pag nag-resign si Sara, wala na yan. Okay, ito ho yung dapat yung huwag kalimutan at ito yung totoo. Dalawa ang layunin ng impeachment laban sa impeachable official ng gobyerno. Una,
removal, matanggal sa posisyon. Pangalawa, disqualification, perpetual disqualification, pagtanggal or pagbabawal sa anumang posisyon sa pamahalaan. Anumang posisyon habang buhay na, hindi na siya pwedeng mailagay or kumandidato. Yun ho. So pag nag-resign ka, okay lang. Kasi hindi ka natatanggalin, nag-resign ka na. Pero hindi ibig sabihin nun, lusot ka na. Hindi po. Kasi ang sinasabi ngayon ng mga eksperto ng mga abogado sa Kongreso, kahit siya mag-file ng resignation o kahit siya mag-resign, tuloy ang impeachment. Kasi yung isang purpose ng impeachment na disqualification sa lahat ng posisyon sa gobyerno habang buhay, yun ang pananagutan pag na-impeach. So, ibig sabihin ito, kahit siya mag-resign, hindi ko sinasabi, tandaan niyo sinasabi ko, hindi ko sinabing siya may planong mag-resign o siya magre-resign. Pero kung gano'n ang strategy at yun ang gagawin nila, hindi pa rin po makakalusot. Pag napatunayan, base sa ebidensya. Ayan, alam mo na yun. Kasi may nagsasabing kaya, wala yan. Pag nag-resign, tapos na. Tuloy din ang kandidato. Hindi po gano'n. Hindi gano'n. Although yan ay legal, technical issue, pero sa ngayon po, ang sinasabi ng Committee on Justice sa Kongreso, tuloy-tuloy lang sila. Umattend, makiparticipate o hindi, itong si Sara Duterte at kanyang abogado sa Committee on Justice, tuloy sila sa kailang trabaho. So, ganoon din yun. Pag nag-resign siya at na-transfer ang article of impeachment kung aabot nun, tuloy din ang trial ng Senado. Kasi nga, dalawa yung posisyon, dalawa yung issue na nakasaad dyan. Ulitin ko, to remove, pagtanggal sa posisyon, pag may betrayal of public trust. At ang dagdag na kaparusahan na penalty dyan, disqualification. Hindi na siya pwedeng maghawak ng kahit anong posisyon sa pamahalaan. Yan po ay nasa saligang batas. Hindi yan speculation, hindi yan paninira, hindi po yan fake news. Okay? For your information. Kaya kung ano man ang plano, abangan natin. Ano man ang mangyayari, abangan natin. Pero yung sinasabi ng batas na kung anong pananagutan ng impeachable official, hindi yan mawawala hanggat nandyan ang 1987 Constitution na siyang sinusunod at dapat sundin ng lahat ng nasa gobyerno. Okay? At kahit nasa pribadong sektor. Lalo na ang matataas na opisyalis ng pamahalaan, especially Office of the Vice President. Kasi siya ay kasama sa mga impeachable official like President, Chairman ng mga constitutional body, Chief Justice ng Supreme Court, at mga Associate Justice ng Supreme Court. Yan po yung mga impeachable official. Okay? Huwag kayong magagalit. Isyong totoo, walang fake news. Pag nagalit kayo, hindi nyo naintindihan ang pinag-uusapan dito.